Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Hello mga kadonatics, eto na! Nabuking ng OpenAI ng Philippines ChatGPT ang troll fans ng BBM. Naku naman! At narinig nyo ba? So many times yung sinabihan na troll fans daw tayo, mga DDS. Ngayon, yung OpenAI na talaga nakadiscover sa kanila. I mean, alam na natin yan noon at may troll fans talaga, pero ito may ebidensya ng mga kadonatics. Panoorin natin yung video. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na Disrupting Malicious Uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Hindi pa sila nakontento sa impeachment case mga kadonatics sa ibang atake nila sa mga Duterte. Ito pa talaga ginamit yung ChatGPT. Grabe talaga itong administrasyong ito. Ang tanong, sino kaya ang nagbabayad sa kanila? Well, obviously mga kadonatics, sinong pinipraise nila sa comment section? Si BBM. Yung admin ngayon mga kadonatics. Buti na lang, hindi bias itong OpenAI ng Philippines mga kadonatics at nakita nila nag-generate pala ng comment. Kaya napansin nyo sa mga comment section, daming "We love BBM, he's been doing really great." Yung content ng message nila mga kadonatics is similar talaga sila lahat. Alam mo na generated talaga yung comment na yun kasi napaka-systematic. Nako naman. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Nako naman, ito palang bilyonaryo ang nagpuhunan mga kadonatics. And of course, kung sino yung namumuno mga kadonatics, kontrolado yan ng mga oligarchy. Kaya nung sa time ni Tatay Digong, yung nangangampanya pa lang siya mga kadonatics, never talaga siya tumanggap ng tulong galing sa mga oligarkong nito. Pagkatapos mong manalo, ayun na, doon ka na i-manipulate mga kadonatics. Ang mangyayari ngayon, may utang na loob ka na. Anong gustong sabihin nila mga kadonatics, gagawin mo na. Kasi may utang na loob ka. Ayan. Kaya yung mga nangyayari ngayon sa bansa, obviously mga kadonatics, Marcos administration is being manipulated. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes.
ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Nako naman, ano to, BBM ha? Nabisto yung mga taktika nyo. Itong si Claire Castro naman, ewan ko kung anong masasabi niya dito. Sinasabihan kasi yung DDS vloggers, yung mga troll fans, ang dami daw sa comment section. Pero sila lang pala, itong si Lisa Nas. Kaya maniniwala pa ba tayo kay BBM sa administrasyong ito? Wala na talagang magandang nagawa. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa itong mga troll fans, mga kadonatics, binabayaran to sila. Ngayon, sabihin nyo mga loyalist, kung nasa tama ba kayo? Kung sino ang nasa mali, kung sino ang nasa tama. Kasi, for me, as a Duterte supporter, sinasabi ko talaga sa inyo na nasa tama kami. Kaya, stop being loyalist na. Ito mga kadonatics, mapakita ko sa inyo yung sample comment section ng mga troll fans, mga kadonatics. Ito. Ang dami, di ba? Okay, magbasa tayo. We can support Sara Duterte. We'll always support BBM. Nako, BBM is the key to a prosperous Philippines. Oh no naman. Ano pa? We can support Sara Duterte. We'll always support BBM. So, same lang. Pero iba-iba yung account. Oh? Tingnan mo. Dalisay, dito. Liwayway, Batangas. Pero the same lang. Choose BBM, we choose progress. Ito yung sinasabi na more than below 10 words yung iba. Nako, dami pa. Itong iba mga kadonatics, walang mga followers. May mga pictures nga, walang mga followers. Pero karamihan talaga, walang profile mga kadonatics. Image lang ng kahit ano-ano. Ito. We will always support BBM, ang bagong Pilipinas. We need BBM for a better future. No to Sara Duterte. Talagang generated talaga mga kadonatics from AI. Grabe! Ganito katindi yung administrasyon ngayon. Ginagawa ang lahat para sirain ang mga Duterte. Sabihin nyo sa akin na nasa tama kayo. Ha? Nako, nakaka-umay talaga itong administrasyong ito. Bagong Pilipinas means better opportunity for all and with PBBM. Oh, our support for PBBM always and forever. Oh, we can support Sara Duterte. See, the same. We can support Duterte. We'll always support BBM. Same. Our hearts will always be with PBBM, Bagong Pilipinas forever. Ay, nako naman. Nakakatuwa kayo ha. Actually mga kadonatics, noon ko pa itong na-mention sa mga previous videos ko. Pero eto talaga, na-booking sila kung sino talaga ang at paano nila ginagawa. Comment down your sentiments mga kadonatics. Anong masasabi mo dito? Thank you so much and please always take care of yourself. Don't forget to subscribe.